nga ba ang totoo, mga kababayan ko? Yung tinatanong nila sa akin, biyahin ko ano nga ba ang totoo dito? Hindi namin maintindihan itong sinasabi niya, Kung sabi niya daw, mga kababayan ko, dapat daw pong paniwalaan. Oy, teka lang, nawala ako. Dapat daw pong paniwalaan itong si Saldi. Alam mo naniniwala ba kayo kay Saldi ko? Kasi kung maniniwala kayo kay Saldi ko, mga kababayan, malaki pong kalokohan yan. Ako na kung magsasabi sa inyo. Ay, hindi ko kayo dinidisappoint, no? Alam ko, mayroon sa inyong mga maka-speaker, meron sa inyong mga maka-Duterte, meron sa inyong maka-Marcos, pero mga kababayan, hating-hati ang opinion ng taong bayan, mga kababayan ko. Buta tayo dito sa video na to, itong content creator ng mga ako naman din, mga kababayan ko, hindi naman tayo pasakit sa bayan para hindi natin pakinggan ng pulso ng mamayan. Ako naman, nakikinig naman ako Hindi naman totally tayo na ito lang tayo, ito lang, hindi tayo ganoon. Okay? Marami na naman magagalit sa akin ng mga bata ni speaker, mga kababayan. Marami ngayon, mga kababayan, ang nagagalit sa akin kasi binabanatan ko daw si House Speaker Martin. Mga kababayan ko, bakit ko naman hindi babanatan, mga kababayan? Sapagkat nadadamay na ho ang Pangulo, mga kapatid. Diba? Madadamay na ho ang mga Pangulo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari. Kung talagang ito hong si ex-House Speaker Martin Romualdez ay sincere ho sa kanya, mga kababayan ko, sina-challenge po kita, House Speaker Martin. Ilaglag mo yung mga kongresistang sangkot sa flood control. Kung totoo, para matapos na yung mga sinasabi ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, tapusin na natin. Magkalabasan na tayo. Kasi marami nagtatanggol kay House Speaker Martin Romualdez. Naiintindihan ko naman kayo. Diba? Naiintindihan ko naman po kayo kung pinagtatanggol nyo po si House Speaker. Pakinggan nyo rin po sana yung naratibo ko kung bakit. Mga kababayan ko. Ito po, hamon ko doon sa mga defender ni Martin Romualdez, mga kababayan, eto. Kung talagang sincere si Martin at talagang gusto niyang maging patas ang investigasyon, ilaglag mo sa ICI yang mga sangkot na kongresista sa flood control. Okay, para matapos tayo. Yun lang kadali. Kasi mga kababayan ko, eto nalalaman na natin. Ganito nga, mga kababayan ko. Ano ba ang distance ninyo? Saan ba ang point of view ninyo? Ako, ang point of view ko dito, mga kababayan ko, sorry to say this mga kababayan. Kasi without the evidence, sabihin natin. Kaya nga tayo nag-u-opinion diba? Ako, opinion ko to, mga kababayan ko. Pero sinasabi ko dito, mga kababayan ko, I'm saying, mga kapatid, is klaro, mga kababayan. Kung talagang itong si Martin, sincere, at ayaw niyang madamay ang kanyang pinsan, ituro mo. Diba? Ituro mo yung mga sangkot na kongresista. Marami nang nakasuhan Diba? Kung may mga nakasuhan na, marami na. Mga kababayan ko. Kasi kung ayaw mo talagang bugbugin si PBBM ng mga block, magsalita ka. Diba? Magsalita ka. Kasi importante yung sasabihin mo. You are part in the Congress. Kung titistigo ka, tumayo ka ng testigo. Diba, mga kababayan ko? Tayo hindi naman natin sinasabi dito na itong si Saldi ko, at si Martin Romualdez, mga kababayan ko, nahusgahan na kagad. May korte, may proseso Nasampahan na ng demanda si Saldi ko, mga kababayan ko. Diba? Pinailan na, pinapakansilan na yung pasaporte, mga kababayan. And in fact, mga kababayan ko, imbis na magsalita si Saldi ko, mga kababayan ko ng patotoo, nagsisinungaling pa ngayon sa taong bayan, idinidiin pa si Pangulo. Sino bang may hawak ng kongreso at budget ng bayan? Di ba dalawang tao lang, si Saldi ko at si Speaker? Ba't hindi nagsasalita si Speaker? So ibig bang sabihin ito, gusto rin ba ni Speaker na banatan, na malubog, mga kababayan ko, itong si President Marcos? Kung talaga, itong si Martin ay talagang malinis, magsalita ka na, tumistigo ka na, di ba? Tumistigo ka na. Panahon na to para tumistigo ka, panahon na to para tumayo ka. Kasi pag hindi ka tatayo, hindi ka lalaban, walang mangyayari. Hahayaan mo lang si Pangulo na bugbugin ng bugbugin. Hindi
Hindi naman kami papayag doon. Kaya ako kinakatok si Martin. Ngayon, nagtatampo kayo sa kasi binabanatan ko, mga kababayan ko, kung ang Pangulo ay binubugbog na, ba't hindi pa magsalita si Speaker? Hindi madali, mga kababayan. Dapat talaga, magsalita na si Romualdez. Kasi tama nga po, di ba si PBBM ang nagiging catch basin ng sisi. Ang mismo nga nangyari, totoong may nangyari sa Kongreso na ganon. Pinaghihinalaan, si PBBM ang ang lahat ng punot dulo ng ito. Mga kababayan ko, mga kapatid, ano po bang hahanapin nyo? Alam nyo, ang simple-simple lang. Common sense. Mga kababayan ko, bakit nakasuhan si Saldico? Merong ebidensya, mga kababayan ko. Sinong kasagot ni Saldico? Pwede bang pumirma si Saldico mag-isa? Hindi alam niya, Martin? Ano ba naman? Mahanapan nyo, ebidensya. Ang hirap sa inyo. Sa pakikinig nyo ng pakikinig kay sa mga vlogger na sinasabi, ebidensya, labasan nyo si Martin ng ebidensya. Ang hinihiling natin dito, hindi nga ebidensya, magsalita na siya. Diba? Hindi na natin kailangan nantayin yung ebidensya ni Martin. Ang kailangan lang natin sabihin dito, magsalita na si Martin. Ano ba, House Speaker? Former House Speaker Martin Romualdez, naiipit na si Pangulong Bongbong Marcos. Dinadarag yung presidente namin dito. Habang ikaw nagtatago ka dyan. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kailangan nyo pa ba ng ebidensya? Kailangan pa ba ng ebidensya ni Martin? Ang sinasabi natin dito, magsalita na siya. Tumayo na siya. Manindigan na siya. Hahayaan lang ni Martin na bugbugin ng block ngayon? PBBM? Hahayaan lang ni Martin? Na mga kababayan ko? Sa November 30, Marcos resign. Tapos walang pangalan niya. Aba, naman. Anong merong bansa tayo dito? Kung gano'n ang ginagawa sa atin, saan kayo lulugar? Sasabihin niyo, dapat may ebidensya kay Martin, dapat may ebidensyang ganito. Nakakaloko naman to. Pinubugbog si Pangulong Bongbong Marcos, sabihin niyo, ebidensya pa? Alam mo kung anong accountability ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Simple lang para sa akin Simple lang. Yung inabuso siya ni Martin. Tapos ang usapan. Pero nung ginawa ni Pangulong Marcos, wala akong pakialam kahit kadugo kita Martin, pakukulong kita. Yun ang gusto niya sabihin dito. Yun yung stand ni Pangulo na nakikita ko at nababasa ko. Maganda-handa na kayo. Ang katotohanan mga kababayan ko, kung titignan nyo pong mabuti, sino ba ang may hawak ng budget ng bayan? Sa mga tuwid mga kababayan ko, sa away ng Sara Marcos na laban, gulo to ni Martin mga kababayan ko Gulo to ni Martin. Nadamay nga na si Pangulo. Lumala away ni Sara at Bongbong ang nangyari. Naghiwalay yung dalawa, nagrambulan ng Pilipinas. Sino may kasalanan? To be honest, si Martin. The only solution, mga kababayan ko, ito makinig po kayo The only alam ko pong paghahandaan nito Darating ang panahon, mga kababayan, mauulit ang nangyari dati. Anong ginawa ni Kokoy Romualdez? Yun din ang gagawin ni Martin. Darating kong panahon, mga kababayan ko, ipagkakalulurin to ni Martin. Oo, wag lang makulong. Diba? Wag lang makulong. Yan lang ko nakikita ko ngayon, mga kababayan ko. Yan yung klarong nakikita ko. Kaya mga kababayan ko, nakikita nyo si Saldico nagpuputak na ngayon. Si Martin tumatahimik. Ayaw magsalita. Bakit? Pero binubugbog si PBBM. So gusto nyo bang palabasin sa taong bayan na pinoproteksyonan ni Pangulong Marcos si Martin? Hindi pinoproteksyonan ng Pangulong Marcos si Martin. Kakalaruhin ko lang. Okay? Hindi pinoproteksyonan ni PBBM at hindi kailangan proteksyonan ni PBBM si Martin. May utak si Martin, may paa si Martin. Yun lang yun. Pero ang hinihiling ko dito, Martin, magsalita ka na. Ilaglag mo na yan mga yan. Makipagtulungan ka na sa gobyerno. Ilaglag mo na yung mga tao na nasa likod ng korupsyon. At kung magkataon, ikaw ang ex-speaker in history na lumaban ka na rin sa korupsyon. Yan ang pinakamagandang gawin mo, Martin. Tulungan mo na si Pangulo. Hindi ko sinasabing, badatan si Martin ng ganito. Ang sinasabi ko dito, tulungan mo na ang gobyerno. Nakakapagpakulong na tayo. Ito na Martin. Mas marami kang maituturo. Even sa kampo ng mga Alam mo, hinihiling ko dito mga kababayan ko Hinihiling ko dito, isa lang. Maipagtulungan na si Martin. Kung talagang mahal mo si Presidente Bongbong Marcos, ikaw ang speaker na bumanat sa mga kapwa korupsyon sa Kongreso. Hindi na pwede mong gawin. Ito na naman tayo. Simple lang. Hindi pa ba kayang gawin ni Martin Romualdez yun? For President Marcos? Hindi naman masama mga lampag sa social media. Mga kababayan, hindi nga masama mga lampag.
Di naman masama di naman masama magtanong. Pero kailangan natin kasi, mga kababayan ko, alam mo, sisigaw na naman ng mga doon na mga black. Mga kababayan ko, magsisisigaw na naman sila ng BBM resign. Nakakairita na kasi. Ito lang yan mga kababayan ko. Matitigil lang ang mga paratang ni Saldico kung pasisinungalingan ni Martin. O baka naman, wag naman sana. O baka naman talaga nagtatandem na kayo ni Saldico, Martin. Ito yan tayo The last time, binribe nyo si President Marcos para hindi magsalita si Saldico. O sige, huwag nyong kansilahin yung passport. Ako, tinatanong ko doon. Very simple. Magagalit pa ba kayo? Pag-iinitan nyo pa ba yun, mga kababayan? O yun yung pinaka-common. O ngayon, asan ang stand ninyo? Kanino kayo? I'm not saying that Martin Romualdez is a thief. Pero siya ang nakakaalam ng lahat in the end, joint force kayo ni Saldico? Makalusot lang kayo? Hindi ko hahayaan yun. Magrarambulan talaga tayo dito. Yun lang masasabi ko. Hindi ko hahayaan yun. Magrarambulan talaga tayo dito pag ginawa nyo kay Presidente yan. Mark my words. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan. Mag-aaway tayo. Ayoko dumating yung panahon, mga kababayan ko, na wala akong ginawa. Alam niyo kung bakit? Ayoko dumating yung panahon na wala akong ginawa na hindi ko kinalampag ang taong bayan sa pwedeng mangyari. At dumating ang araw, lumabas na si Martin Romualdez, ituro si Pangulong Bongbong Marcos. Makalusot lang sa kaso, mga kababayan. Diba? Grabe yan, mga kababayan ko. At least, dumating man yung panahon, hindi nyo ako masisisi. Hindi ko pinitik tong tao na to. At least, dumating man yung panahon na yun, mga kababayan ko, alam nyo na lumaban ako. Bakit di magsasalita si Martin? Gigil ng tao sa kanya, nadadamay si PBBM. Correct! Diba? O ngayon, tubong lugaw ang mga content creator ni Martin. Content sila, ako. Lumalabas tuloy na nagmumukhang Martin Romualdez ang pinaka big boss. Kaya ayaw magsalita. Yun na nga. Kaya nga pinupush ko, kaya nga kinakatok ko na Kinakalampag ko na, uy Martin, ano ba? Magsalita ka naman. Si President Marcos, naiipit na. Akala nila pinoproteksyonan ka nila. Hindi ka pinoproteksyonan ni BBM. Walang proteksyon si Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos. Malaking kasinungalingan yung mga pinagkakakalat ng mga na yan. Walang ganon. Maliwanag pa sa sikat ng araw, walang ganon. Hindi pinoproteksyonan ni Pangulong Marcos si Martin. Yun ang gusto kong sabihin. Nakanang chenelino. Sakit mo sa banks. Diba? Tapos magagalit kayo. Magagalit si ganyan sa akin. Naaway ko si Martin. Hindi ko inaaway si Martin. Gusto ko magsalita na si Martin. Kasi pag nagsalita si Martin, mga kababayan ko, automatic. Maraming madadamay. Maraming malilimpikan. Maraming mapapanagot. The more tumatahimik sila, the more na ginaganyan nila, the more silang gumagawa ng conclusion sa utak ng taong bayan kung bakit hindi nagsasalita si Martin at hinahayaan lang ni Pangulo. Uulitin ko, hindi pinoproteksyonan ni Presidente Marcos si Martin Romualdez. Okay? Tantanan nyo na.